dinudumog 30-30 na yung sinasalang niya, talagang loaded. Ito yung pwesto natin mga kalakay, kung saan ay may presyo tayong 20 pesos kada isang piraso. Ayan o. Ayan, may customer tayo. Tignan natin. Sa palagay ko ay naghihintay sila. Nauubusan ng paninda. Nauubusan. Kaya hindi kami nagtataas dito ng presyo dahil maganda yung dating ng customers natin. Kumbaga ay okay yung presyo natin dito. So ibinabatay lang natin yung presyo natin doon sa mga tao. Nawili sila doon sa tig 20. Kaya tig 20 yung ating ginagawa. Pamahal ng pamahal ang manok, pati mga ingredients natin. Kaya habang 20 lang nanatili sa 20 yung presyo, dun sa size ng manok tayo bumabawi. Kaya nagma-minus tayo ng grams ng manok para hindi tayo malugi. Yun ang ating ginagawa mga kalakay. Kaya yung iba ay nagtataka kung bakit mura pa rin yung ating benta ng fried chicken. So ganun yung ginagawa namin. Sa size ng manok, doon tayo nagkakatalo. Kung malaki yung manok mo, hindi pwede yung 20. Kailangang ibatay natin. Kaya nga tayo nagko-costing para hindi tayo malugi. Meron tayong mga kalaban dito. Dati ay parehas kami ng presyo, 20 siya, pero nag-25 na siya. Kasi dating malalaki ang kanyang manok. Dati namang malaki ang kanyang manok kaysa sa amin. Ngayon niya napag-isip-isip siguro na wala na siyang kinikita dahil malaki yung kanyang tsape. Kaya nag-25 na siya. Pero kami, hindi kami nag-adjust ng presyo. Pero nag-adjust naman kami ng size ng manok namin. So ganun yung ginawa namin. So nasa diskarte lang yan mga kalakay. Dito sa pistong ito sa isang linggo 4 na beses, 5 beses kami nakakakota. At maganda yung takbo ng negosyo natin dito mga kalakay. Sa negosyo kasi kailangan isigurado natin na yung presyo natin ay mayroon tayong kinikita. At pangalawa, kailangan mabenta yung ating produkto. Kahit pa napakamura yung ating produkto, kung wala namang bumibili, walang silbi yung murang presyo natin. So kailangan quality din yung ating produkto. At kung mahal naman, mas mahal, kailangan mas malaki talaga yung manok natin at masarap. Yun ang kinakailangan na gawin doon. So depende po yan. Kasi sa ibang mga pwesto ay 25 ang aming presyo. Hindi kagaya dito na 20 pesos lang. So maganda kasi yung tangkilik ng tao. Kaya ipinapanatili natin yung 20 pesos. Kasi karamihan ng mga customers natin dito
mga magsasaka at malapit din sa dagat, kaya magsasaka, mga mangingisda, karamihan yung ating mga customer. So dun sila nakaka-afford yung mas mababang presyo. Ibinabatay lang natin dun sa kapasidad ng mga tao dito. Ayan, tingnan natin yung pwesto natin. Dinudumog. Tutulungan na natin kasi mag-isa lang siya eh. Kaya iniisip ko din na magdagdag ng tao rito eh. Ayan, tulungan na natin. Nauubusan siya ng chicken eh. Nauubusan. Malapot. Malapot siya eh, kaya dinagdagan ko ng tubig. Kunti na naman yung ganyang display oh. Kaya nauubusan. Trenta na yung sinasalang niya, talagang loaded. Sige yan. Pili kayo ma'am, oh, 20 lang, 20. Yung iba pag walang napili eh, maalis yan kung bumalik. Ay, mga 8 minutes pa, mother. Kata kaluluto data, mother. Sagpo 20 lang. Mahirap ang magluto pag ganitong crowded. Kailangan lagi mong haluin kasi magdidikit-dikit. Tsaka kontrolin yung kanyang apoy, eh maaaring masunog sa ilalim. At kailangan malakas din yung apoy. Dahil hindi niya kayang lutuin eh
masisira yung luto mo dito pagka hindi malakas yung apoy. Mga 5 minutes na lang siguro. Ayan, maghihintay yung customer natin isa. Kailangan niya siguro yung mga wings o legs. Ayan. So naglagay na naman siya ng press. Magkukot siya para sa susunod na salang. So ayan, iwanan na natin yung kasama natin kasi mayroon kasi akong lalakarin eh. Dumaan lang ako dito, bahala na siya dun. Nakita po natin yung ating pwesto, kung ano yung kalagayan niya ngayon. Bali pinag-reshuffle ko yung mga tao ko ngayon dahil merong isang absent, kaya lalaki ngayon yung taga-tinda ko rito. At siya yung isang pioneer natin na ating vendor. At mabilis yan, mabilis magluto yan. Kita po ninyo yung kanyang sinasalang 30 piraso. Samantalang 20 piraso lang yung minimum na ating isang salang. Kasi depende po kasi yan. Pagka maraming tao at madaming bumibili, ay talagang ginagawang 30 piraso yung isang salang natin. Kaya ganun ang ginagawa niya. So kayang-kaya naman niya kasi matagal na yan eh. Yan yung isang pambato ko na vendor natin. So ganun yung ating style dito sa pwesto natin. Hindi muna tayo nagtataas ng presyo kasi nga mabili kasi eh. Kaya yan yung ginagawa natin. So hopefully na tuloy-tuloy ito, lalo na kung gumanda pa yung katayuan ng mga tao. Kasi kung krisis ay talagang maapektuhan lahat ng negosyo, pati negosyo natin. Pero sa ngayon, kahit tumataas ang mga presyo ng bilihin dahil nga sa mataas na presyo ng gasolina, kahit papano ay mayroon pa ring pera ang mga tao, kaya nakakabili sila. Kaya nga lang ay yung iba ay nagtitipid. Kaya yung ating presyo ay tamang-tama talaga. Yun ang napapansin ko. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. At ang totoo nga wala akong balak na mag-vlog dahil may linalakad ako. Mayroon kasi akong nilalakad at dumaan lang ako dito sa pwesto. So hanggang dyan po yung ating vlog sa ngayon mga kalakay. Maraming salamat po sa inyong laging panonood at pagsubaybay sa ating video. So mag-ingat po tayong palagi. God bless po sa lahat. So bye bye.